Inihatid ko ang asawa ko sa airport. Akala ko'y isa lang itong ordinaryong business trip. Ngunit bago pa ako makaalis, hinigpitan ng 6 na taong gulang kong anak ang hawak sa kamay ko at bumulong, "Mama, wag po tayong umuwi sa bahay." Kaninang umaga, narinig ko si Daddy na may binabalak na masama laban sa atin. Parang awa niyo na. Maniwala po kayo sa akin ngayon. Sa pagkakataong ito, pinaniwalaan ko siya at kami nagtago. At ang sumunod na nasaksihan ko ay nagdulot sa akin ng matinding takot. Ang nakakasilaw na ilaw sa Ninoy Aquino International Airport ay nanunuot sa aking mga mata. Gabi ng Huwebes noon at pagod na pagod ako. Isang pagod na nagmumula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Hindi lang ito simpleng antok. Ito'y pagod ng espiritu na ilang buwan ko nang pasan-pasan. Ang asawa kong si Marco ay nakatayo sa tabi ko. Suot ang perpektong ngiti na laging para sa publiko. Nakaplansang-plansang kulay abong suit. Hawak ang mamahaling leather na briefcase. Ang pabangong regalo ko sa kanya, noong huling kaarawan niya, ay nanunuot sa hangin. Sa mata ng sino man sa terminal na iyon, kami ang larawan ng perpektong pamilya. Isang power couple. Siya ang matagumpay na executive. Ako ang tapat na asawa, naghahatid sa kanya bago ang isang mahalagang business trip sa Cebu. Kung alam lang nila, sa tabi ko, ang maliit at pawisang kamay na mahigpit na nakahawak sa akin ay kay Kenji. Ang aking 6 na taong gulang na anak, ang aking buong mundo. Masyado siyang tahimik ng gabing iyon, higit sa karaniwan. Si Kenji ay isang batang mapagmasid, isa sa mga batang mas gustong manood kaysa makisali. Ngunit ng gabing iyon, may ibang kislap sa kanyang mga mata, isang takot na hindi ko mapangalanan. "Mahalaga ang meeting na to sa Cebu, mahal," sabi ni Marco. Sabay yakap sa akin na tila kalkulado. Lahat sa kanya ay planado. Hindi ko palang alam noon. 3 araw lang at babalik din ako. Ikaw na muna ang bahala sa ating kuta, ha? Ang bahala sa kuta na parabang ang buhay ko ay umiikot lang sa pag-aalaga sa lahat habang siya'y nagtatayo ng kanyang imperyo. Ngunit ngumiti ako tulad ng lagi kong ginagawa dahil iyon ang inaasahan sa akin. "Oo naman. Magiging maayos kami," sagot ko. Habang naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Kenji, yumuko si Marco sa harap ng aming anak. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa balikat ni Kenji, sa paraang lagi niyang ginagawa kapag gusto niyang magmukhang perpektong ama. "At ikaw, champion, alagaan mo si mama para sa akin, okay?" Hindi sumagot si Kenji. Tumango lang siya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mukha ng kanyang ama. Ang tingin na iyon, para bang sinasaulo niya ang bawat detalye, bawat guhit, na tila ba huling beses na niyang makikita si Marco. Sana napansin ko, sana naramdaman kong may mali na noon pa man. Pero hindi natin napapansin ang mga senyales kapag galing sa mga taong mahal natin, hindi ba? Inaakala nating kilala natin sila, na pagkatapos ng 8 taong pagsasama, wala nang makakagulat sa atin. Kay laking kamangmangan, hinalikan ni Marco ang noo ni Kenji. Tapos ang sa akin, "Mahal ko kayo. Magkita tayo agad." At pagkatapos, ay tumalikod na siya. Kinuha ang kanyang hand carry at naglakad patungo sa security checkpoint. Nakatayo kami ni Kenji roon, tulala sa gitna ng maraming paalam at salubungan. Pinapanood siyang maglaho sa paningin. Nang hindi ko na matanaw si Marco, huminga ako ng malalim. "Halika na anak. Umuwi na tayo." Mahina akong sabi. Gusto ko na lang makauwi sa aming bahay, sa Forbes Park. Hubarin ang mga sapatos na ito na isinuot ko lang para bumagay sa okasyon. At manood ng TV. Hanggang sa dalawin ako ng antok. Naglakad kami sa mahabang pasilyo ng airport. Ang aming mga yapak ay umaalingaw-ngaw sa makintab na sahig. Lalo pang tumahimik si Kenji ngayon. At ramdam ko ang tensyon sa kanyang munting katawan sa pamamagitan ng kamay niyang hawak ko. "Ayos ka lang ba, anak? Ang tahimik mo ngayon." Hindi siya sumagot agad. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Nilagpasan ang mga saradong tindahan, mga flight monitor,
at mga taong nagmamadali dala ang kanilang mga maleta. Nang malapit na kami sa labasan, nang matanaw na namin ang automatic na salaming pinto, doon siya biglang huminto na halos ikadapa ko. Kenji, anong problema? Doon niya ako tiningnan. At Diyos ko, hinding-hindi ko malilimutan ang tingin na iyon. Ito ay purong takot. Ang uri ng takot na hindi dapat alam ng isang 6 na taong gulang. Mama! Bulong niya. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi po tayo pwedeng umuwi. Biglang kumabog ng kakaiba ang dibdib ko. Lumuhod ako sa harap niya. Hinawakan ang kanyang maliliit na braso. Anong ibig mong sabihin, anak? Siyempre uuwi tayo. Gabi na. Kailangan mo nang matulog. Hindi po! Mas malakas at desperado niyang sabi. Napalingon ang ilang tao sa amin. Lumingon siya sa paligid at nagpatuloy sa isang apurahang bulong. Mama, parang awa niyo na. Hindi tayo pwedeng bumalik. Maniwala po kayo sa akin ngayon. Please. Ngayon lang, ang 2 salitang iyon ay tumusok sa puso ko. Dahil totoo, ilang linggo na ang nakalipas. Sinabi sa akin ni Kenji na may nakita siyang kakaibang sasakyan na nakaparada sa tapat ng aming bahay. 3 gabi, itong sunod-sunod. Sabi ko'y nagkataon lang. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi niyang narinig niya si Daddy na may kausap sa telepono sa opisina nito. Tungkol sa paglutas ng problema ng minsanan. Sabi ko'y tungkol lang iyon sa negosyo, na hindi siya dapat nakikinig sa usapan ng matatanda. Hindi ako naniwala. At ngayon, nagmamakaawa siya sa akin. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Ngayon, naniniwala ako sa iyo, Kenji. Ipaliwanag mo sa akin kung anong nangyayari. Ang boses ko ay mas matatag kaysa sa nararamdaman ko. Tumingin siya sa paligid na para bang takot na may makarinig. Hinila niya ang braso ko at bumulong sa aking tainga. Kaninang umaga po, madaling araw, nauna kong magising sa lahat. Kukuha po sana ako ng tubig nang marinig ko si Daddy sa opisina niya. May kausap siya sa telepono. Mama, sabi niya. Ngayong gabi, habang tulog tayo, may masamang mangyayari na kailangan niyang mapalayo kapag nangyari na. Na hindi na tayo magiging hadlang sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ko. Kenji, sigurado ka ba? Sigurado ka ba sa narinig mo? Desperado siyang tumango. Sabi niya, may mga taong bahala na sa lahat. Sabi niya, sa wakas, magiging malaya na siya, Mama. Yung boses niya. Hindi po yun boses ni Daddy. Iba, nakakatakot. Ang unang reaksyon ko ay itanggi ito. Sabihin guni-guni lang niya na mali ang pagkakaintindi niya, na hindi gagawin ni Marco iyon. Ngunit naalala ko ang mga bagay-bagay. Mga maliliit na bagay na binaliwala ko. Ang pagtaas ni Marco ng kanyang life insurance 3 buwan na ang nakalipas. Sabi niya'y para daw ito sa generational wealth. Ang pagpilit ni Marco na lahat ng ari-arian, ang bahay sa Forbes, ang sasakyan, pati ang joint savings account namin, ay ipangalan lamang sa kanya para makatipid sa buwis. Mahal. Ang galit ni Marco nang sabihin kong gusto kong bumalik sa trabaho. Hindi na kailangan, Alena. Ako na ang bahala sa lahat. Ang mga kakaibang tawag na sinasagot niya nang nakalock sa kanyang opisina. Ang padalas ng mga business trip. At ang usapan na aksidente kong narinig 2 linggo na ang nakalipas. Akala ko'y tulog na siya noon. Bumubulong siya sa telepono. Oo, alam ko ang panganib. Pero wala nang ibang paraan. Kailangang magmukhang aksidente. Noong mga sandaling iyon, kinumbinsi ko ang sarili ko na tungkol ito sa trabaho. Tungkol sa isang peligrosong investment. Pero paano kung hindi? Tiningnan ko si Kenji. Ang takot sa kanyang mukha. Ang mga luhang gumugulong. Ang nanginginig na mga kamay. At ginawa ko ang pinakamahalagang desisyon ng buhay ko. Sige anak, naniniwala ako sa iyo. Ang ginhawang bumalot sa kanyang mukha ay panandalian lamang. Ano pong gagawin natin? Magandang tanong. Umiikot ang isip ko. Kung tama si Kenji, at bawat himaymay ng katawan ko'y nagsisimulang sumigaw na tama siya. Ang pag-uwi sa bahay ay isang parusang kamatayan. Pero saan kami pupunta?
Kaninong bahay? Lahat ng kaibigan namin ay kaibigan din ni Marco. Ang pamilya ko ay nasa Bicol. At kung mali ako, kung lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan, pero paano kung hindi? Pumunta tayo sa sasakyan, desisyon ko. Pero hindi tayo papasok sa bahay. Magmamasid tayo mula sa malayo para makasiguro. Okay? Tumango si Kenji. Hinawakan ko ulit ang kanyang kamay at naglakad kami patungo sa parking. Ang puso ko'y dumadagundong sa lakas. Naririnig ko ang pagdaloy ng dugo sa aking mga tainga. Bawat hakbang ay tila isang tonelada ang bigat. Hampas ng malamig na hangin ang sumalubong sa amin paglabas. Madilim ang parking. Iilan lang ang mga sasakyan. Ang sa amin ay nasa isang sulok. Isang pilak na SUV na pinilit bilhin ni Marco noong nakaraang taon. Ligtas na sasakyan para sa pamilya ko. Sabi pa niya, ligtas. Kay pait na biro. Sumakay kami. Isinuot ko ang seatbelt ni Kenji. Tapos, ang sa akin, nanginginig ang mga kamay ko. 3 beses bago ko napaandar ang sasakyan. Mama. Maliit na boses ni Kenji mula sa likod. Opo, anak. Salamat po sa paniniwala sa akin. Tumingin ako sa rearview mirror. Nakasiksik siya sa upuan. Yakap ang dinosaur backpack na lagi niyang dala. Lagi akong maniniwala sa iyo, anak. Lagi. At sa sandaling iyon, naisip kong sana mas maaga ko itong sinabi. Sana pinakinggan ko siya mula pa sa simula. Nagmaneho ako ng tahimik. Hindi dumiretso sa aming bahay. Sa halip, dumaan ako sa likurang kalsada ng aming village. Naghahanap ng lugar sa kabilang kalye na may tanaw sa aming bahay sa pagitan ng mga puno. Pumarada ako sa isang madilim na pwesto sa pagitan ng 2 malaking puno ng akasya. Mula roon, kitang-kita namin ang aming tahanan. Lahat ay mukhang normal. Ang mga ilaw sa kalsada ay nagbibigay liwanag sa bangketa. Ang aming hardin, ang beranda kung saan kami ni Marco nagkakape tuwing linggo. Ang bintana ng kwarto ni Kenji na may kurtinang superhero na siya mismo ang pumili. Tahanan. O iyon ang akala ko. Pinatay ko ang makina at ang mga ilaw. Kadiliman, katahimikan, maliban sa aming paghinga. At ngayon, maghihintay tayo, bulong ko. Hindi nagsalita si Kenji. Nakatitig lang siya sa bintana sa aming bahay. At naghintay kami. Hindi namin alam na sa loob ng wala pang 1 oras, lahat ng akala ko'y alam ko sa buhay ko ay guguho. Ang orasan sa dashboard ay nagbabasa ng 10:17 p.m. Nagsimula na akong mag-isip kung hindi ba ako nagiging katawa-tawa. Narito ako, nagtatago sa isang madilim na kalye, kasama ang 6 na taong gulang kong anak. Nag-iispiya sa sarili naming bahay na parang nasa isang murang pelikula. Anong klaseng ina ang gumagawa nito? Anong klaseng asawa ang naghihinala sa sariling asawa na? Na ano nga ba? Hindi ko man lang mabuo ang ideya sa isip ko. Masyadong kakatwa. Hinding-hindi ako pinagbuhatan ng kamay ni Marco. Hinding-hindi niya sinigawan si Kenji. Isa siyang responsableng ama. Isang provider. Pero mapagmahal na asawa ba siya? Ang tanong ay biglang sumulpot at nahuli ako. Kailan ang huling beses na tiningnan niya ako ng may tunay na pagmamahal? Kailan niya tinanong kung kumusta ang araw ko? At gusto talagang malaman ang sagot. Kailan niya ako hinawakan na hindi mekanikal, hindi automatiko? Kailan ko huling naramdamang minamahal ako at hindi lang inaalagaan? Mama, tingnan niyo po. Ang boses ni Kenji ang pumutol sa aking pag-iisip. Tumalon ang puso ko. Ano? Anong nakita mo? Yung sasakyan po. Sinundan ko ang turo ng kanyang daliri. Isang sasakyan ang lumiliko sa aming kalye. Pero hindi ito ordinaryong sasakyan. Isa itong itim na van. Walang marka, walang plaka sa harap. Ang mga bintana ay sobrang tinted. Imposibleng makita kung sino ang nasa loob. Dahan-dahan itong dumaan sa mga bahay. Masyadong mabagal para sa isang dumadaan lang. Para itong nangangaso. Napigil ang hininga ko nang huminto ang van sa tapat mismo ng aming bahay. Hindi maaari. Bulong ko. Hindi. Ngunit, iyon na nga.
Bumukas ang dalawang pinto sa harap. Dalawang lalaki ang lumabas. Kahit sa malayo, kahit sa madilim, makikita mong hindi sila mga technician o delivery boy. Nakaitim silang damit, naka-hoodie, at ang kanilang kilos ay maingat, kalkulado. Tumayo sila sandali sa harap ng aming gate, tumitingin sa paligid. Ang gusto kong gawin ay sumigaw. Tumawag sa 911. Gumawa ng kahit ano. Pero paralisado ako, nanonood na parang nasa isang bangungot. Ang isa sa kanila, ang mas matangkad, ay may kinuha sa kanyang bulsa. Inasahan kong bareta ang ilalabas niya. Isang gamit para piliting buksan ang pinto. Iyon ay pagnanakaw. Kaya kong harapin ang pagnanakaw. Pero ang kinuha niya sa kanyang bulsa ay gumuho sa mundo ko. Isang susi. Mayroon siyang susi ng aming bahay. Mama, nanginginig ang boses ni Kenji. Paano po sila nagkaroon ng susi? Hindi ako makasagot. Abala ako sa pagpigil na masuka. Binuksan ng lalaki ang pinto sa harap na parang pag-aari niya ang lugar. Walang pilitan, walang sirahan. 3 tao lang ang may susi sa aming bahay. Ako, si Marco, at ang spare key na nasa kanyang opisina. Sa loob ng drawer ng mesa na laging nakalak. Pumasok ang 2 lalaki sa aking tahanan. Sa bahay kung saan ako natulog kagabi. Kung saan nagluto ako ng sinangag at itlog para kay Kenji kaninang umaga. Kung saan pakiramdam ko'y ligtas ako. Hindi nila binuksan ang ilaw. Nakikita ko ang mga sinag ng flashlight na sumasayaw sa likod ng mga kurtina. May hinahanap sila o mas malala pa, may inihahanda sila. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo roon. Tulala. Maaaring 5 minuto o 50. Nawalan ng saysayang oras. Ang tanging umiiral ay ang tanawin. 2 estranghero sa loob ng bahay ko. Gamit ang susi na tanging ang asawa ko lang ang maaaring nagbigay. Tapos naamoy ko ito. Akala ko'y guni-guni ko lang. Pero lumakas ito. Isang amoy kemikal. Matapang. Gasolina. Mama, ano pong amoy yun? Tanong ni Kenji. At doon ko nakita ang usok. Nagsimula ito ng maliit. Isang manipis na hibla na lumalabas sa bintana ng sala. Tapos isa pa mula sa bintana ng kusina. At pagkatapos ay nakita ko ang ningas. Ang masamang kulay kahel na ningas. Na iisa lang ang ibig sabihin. Apoy. Hindi! Lumabas ako ng sasakyan ng hindi nag-iisip. Hindi! Hinila ako pabalik ng kamay ni Kenji. Mama, hindi po. Hindi kayo pwedeng pumunta roon. Tama siya. Alam ko. Pero bahay ko iyon. Ang mga gamit ko, ang mga litrato, noong sanggol pa si Kenji. Ang wedding dress ko, na nakatago sa aparador. Ang mga drawing ni Kenji na idinikit ko sa ref. Lahat nasusunog. Mabilis na lumaki ang apoy. Nakakatakot na bilis. Sa loob lang ng ilang minuto, nilamon na nito ang buong sala. Dinilaan ng apoy ang mga pader. Binasag ang mga bintana. Umakyat sa 2 palapag kung nasaan ang kwarto ni Kenji. Doon nagsimula ang mga sirena. May nakakita siguro sa usok at tumawag sa mga bumbero. Ang itim na van ay humarurot paalis. Patay ang mga ilaw. Nawala sa kanto ilang segundo bago dumating ang unang truck ng bumbero. Nanginginig ako ng sobra. Halos hindi makatayo. Si Kenji ay nakayakap sa akin mula sa likod. Ang kanyang maliit na mukha ay nakasubsob sa likod ko, humahagulgol. Tama si Kenji? Bulong ko. Tama ka anak, tama ka. Kung umuwi kami, kung hindi ako naniwala sa kanya. Nasa loob kami ngayon. Tulog, walang kamalay-malay. At ang mga lalaking iyon, hindi ko matapos ang iniisip. Nanlambot ang mga tuhod ko at napaluhod ako roon mismo sa gitna ng madilim na kalsada. Pinapanood ang buhay kong nagiging abo. Nag-vibrate ang telepono ko sa aking bulsa. Sa nanginginig na mga kamay, kinuha ko ito. Isang text mula kay Marco. Hi mahal, kalalapag ko lang. Sana mahimbing ang tulog niyo ni Kenji. Mahal ko kayo. Magkita tayo agad. Binasa ko ang mensahe ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Bawat salita ay isang patalim. Bawat heart emoji
ay lason. Alam niya. Siyempre, alam niya. Nasa ibang isla siya. Gumagawa ng perpektong alibi habang nag-uupa ng mga tao para patayin kami. Para sunugin kami ng buhay habang natutulog. At babalik siya bilang isang naglulukhang asawa. Isang namatayan na ama. Iiyak siya sa burol. Tatanggap ng pakikiramay. At makukuha ang lahat. Ang life insurance. Ang mga ari-arian. Ang mga bank account. Iyon ang narinig ni Kenji sa telepono. Sa wakas, magiging malaya na ako. Malaya sa akin. Malaya sa kanyang anak. Bumalik ang matinding pagkahilo. Tumalikod ako at sumuka roon mismo sa gilid ng kalsada. Lahat ng nasa sikmura ko ay lumabas. Kasama ang anumang ilusyon na mayroon pa ako tungkol sa aking pagsasama. Nang sa wakas ay tumigil ako. Pinunasan ko ang aking bibig at tiningnan si Kenji. Nakaupo siya sa gilid ng kalsada. Yakap ang kanyang mga tuhod. Pinapanood ang nasusunog na bahay. May luha sa kanyang mga mata. Pero hindi na siya humahagulgol. Nanonood na lang siya. Ang isang 6 na taong gulang ay hindi dapat magkaroon ng ganoong ekspresyon. Iyong teribleng maagang pagkaunawa na ang mga taong dapat magmahal sa iyo ay maaari kang saktan. Umupo ako sa tabi niya at niyakap siya ng mahigpit. Patawarin mo ako. Bulong ko sa kanyang buhok. Patawad dahil hindi ako naniwala sa iyo agad. Patawad sa lahat. Kumapit siya sa akin na para bang ako na lang ang tanging matatag na bagay sa isang mundong baliktad. At baka nga ako na lang. Ano na pong gagawin natin, Mama? Iyon ang milyon-milyong tanong. Ano ang gagawin mo kapag natuklasan mong ang lalaking nangakong mamahalin at poprotektahan ka ay gusto kang patayin? Hindi kami pwedeng umuwi. Wala na kaming tahanan. Hindi kami pwedeng pumunta sa pulis. May matibay na alibi si Marco. At ako lang at ang salita ng isang 6 na taong gulang laban sa kanya. Hindi kami pwedeng pumunta sa mga kaibigan o pamilya. Iisipin ng lahat na nababaliw ako. Doon ko naalala si tatay, si Lolo Lito. Bago siya pumanaw, 2 taon na ang nakalipas. Binigyan niya ako ng isang calling card. Ito ay noong isang mahirap na araw, pagkatapos ng kanyang cancer diagnosis. Tinawag niya ako sa kanyang silid sa ospital. Hinawakan ang kamay ko at sinabing, "Alena, hindi ako nagtitiwala sa asawa mo. Kailanman. Kung isang araw, kailangan mo ng tulong. Tunay na tulong. Hanapin mo ang taong ito." Ang card ay may pangalan. Soledad Reyes. Abogada. At isang numero ng telepono. Noon, nasaktan ako. Paano hindi magtitiwala ang tatay ko kay Marco? Si Marco, na napaka-atento sa kanya, na dumadalaw sa ospital, na nagbabayad para sa pinakamahuhusay na doktor. Pero ngayon, naiintindihan ko na. May nakita ang tatay ko na ayaw kong makita. At nag-iwan siya sa akin ng isang paraan para makatakas. Kinuha ko ulit ang telepono ko. Baterya ay nasa 23%. Kailangan kong magdesisyon ng mabilis. Kenji, naaalala mo yung card na binigay ni Lolo? Yung tinatago ko sa wallet ko, tumango siya. Tatawagan ko ang taong nasa card. Tutulungan niya tayo. Sana nga. Sa nanginginig na mga daliri, dinayal ko ang numero. 3 ring. 4. Sasagot na sana ang voicemail ng isang boses babae. Medyo paos ngunit matatag ang sumagot. Hello? Attorney Reyes po ba ito? Ang pangalan ko po ay Alena. Alena Vargas. Hindi niyo po ako kilala, pero ang tatay ko. Ang tatay ko po ay si Lito Vargas. Binigay niya sa akin ang numero niyo. Kailangan ko po ng tulong. Nagkaroon ng katahimikan. Tapos, Alena, sinabi sa akin ni Lito ang tungkol sa iyo. Nasaan ka? Ako. Ang bahay ko po at nasunog. Nasa kalye po ako, kasama ang anak ko at ang asawa ko. Sinubukan kaming patayin ng asawa ko. Isang mas mahabang katahimikan. Nang magsalita siyang muli, iba na ang kanyang boses, mas apurado. Ligtas ka ba ngayon? Kaya mo bang magmaneho? Opo. Kung gayon, isulat mo ang address na ito?
Ang opisina ni Attorney Soledad ay nasa isang lumang gusali sa Escolta. Ang uri ng lugar na madadaanan mo nang hindi mo napapansin. Walang magarbong karatula. Isang maliit, kupas na plaka lang. S. Res. Legal Counsel. Halos hating gabi na nang pumarada ako sa harap. Ang kalsada ay desyerto. Nakatulog si Kenji sa likod habang nagmamaneho ako. Pagod sa kaiiyak. Kinailangan ko siyang buhatin. Bago pa ako makatunog sa pinto, bumukas na ito. Isang babae ang nakatayo roon, siguro mga 50 anyos. May mga uban na buhok na nakatali sa isang bun. Simple lang ang suot, tila nagising lang. Pero ang kanyang mga mata ay alisto. Sinusuri ang bawat detalye namin ni Kenji. Alena? Opo, pumasok ka. Bilis. Sumunod ako. Nilock niya ang pinto sa likod namin gamit ang 3 magkakaibang deadbolt. Ang opisina ay amoy lumang libro at matapang na kape. Ilagay mo ang bata sa sofa. Utos niya. Maingat kong inhiga si Kenji. Kinumutan ko siya. Patuloy siyang natulog. Ang kanyang mukha ay may bahid pa rin ng luha. Kape? Alok niya. Tatanggi sana ako. Pero nagsasali na siya sa 2 tasa. Umupo ka at sabihin mo sa akin ang lahat mula sa simula. Huwag kang mag-iwan ng kahit anong detalye. At sinabi ko sa kanya. Ang business trip ni Marco, ang bulong ni Kenji, ang desisyong magtago, ang mga lalaking may susi, ang apoy. Ang text ni Marco na nagkukunwaring nag-aalala. Hindi ako pinutol ni Attorney Soledad. Nakinig lang siya. Ang mga matay nakatitig sa akin. Nang matapos ako, nanatili siyang tahimik. Sinabihan ako ng tatay mo na bantayan ka kung mangyari ang ganito. Sabi niya sa wakas. Si Lito ay isang matalinong tao. Napansin niya ang mga bagay tungkol sa asawa mo na ayaw mong makita. Masakit, pero totoo. Pinaghihinalaan niya na hindi si Marco ang inaakala ng lahat. Na pinakasalan ka niya para sa pera at koneksyon ng pamilya mo. Na delikado siya. Nag-iwan sa akin si Lito ng ilang bagay. Mga dokumento, impormasyon tungkol sa iyo at kay Marco. Akala ko hindi ko nakakailanganing gamitin ang mga ito. Tumayo siya at pumunta sa isang nakalak na cabinet. May kinuha siyang isang makapal na folder. Nag-hire ang tatay mo ng private investigator 3 taon na ang nakalipas para imbestigahan ang mga negosyo ni Marco. Nanikip ang dibdib ko. At anong nalaman nila? Mga utang. Maraming utang sa sugal. May malubhang problema ang asawa mo, Alena. May utang siya sa mga loan shark, sa mga ilegal na online casino, sa mga sabungan, mga delikadong tao. Binuksan niya ang folder. Nagpakita ng mga bank statement, mga larawan, mga ulat. Bangkarote na ang mga negosyo niya sa loob ng 2 taon. Ginagamit niya ang pera mula sa mana na iniwan ng nanay mo para tapalan ang mga butas. Pero halos ubos na rin iyon. Para akong sinuntok sa sikmura. Ang mana ng nanay ko, halos 10 milyon na inilagay ko sa isang joint account. Kung anong sa akin ay sayo rin, mahal. Sabi niya noon, inubos niya lahat hanggang sa huling sentimo. At ngayon, naniningil na ang mga pinagkakautangan niya. May utang si Marco na halos 30 milyong piso. Hindi nakikipagnegosasyon ang mga ganyang tao, Alena. Magbabayad siya o hindi na niya kailangang tapusin. Pero wala akong ganoong pera. Wala kaming ganoon. Kaya, ang life insurance. Ang life insurance? Simpleng tanong niya. Mayroon kang life insurance na nagkakahalaga ng 100 milyong piso, hindi ba? Ipinilit iyon ng tatay mo noong ikasal kayo, naaalala mo? Sabi niya'y mahalaga para protektahan ka at ang magiging mga apo niya. Naalala ko, at kung namatay ako sa isang aksidente, pagpapatuloy ko. Tatanggapin ni Marco ang 100 milyon. Magbabayad ng utang at magiging malaya. Eksakto. Isinara ni Attorney Soledad ang folder. At ang sunog, ang perpektong uri ng aksidente. Mahirap patunayan kung sinadya. Mahirap matunton. At may perpekto siyang alibi. Nasa ibang isla siya
nang mangyari ito. Pero hindi ako namatay. At hindi rin si Kenji. At hindi pa niya alam iyon. Ang paraan ng pagkakasabi niya noon ay may nag-click sa isip ko. Iminumungkahi niyo na hayaan siyang isipin na nagtagumpay ang plano sa ngayon. Alena, kung magpapakita ka ngayon, salita niya laban sa salita mo. Mayroon ka bang ebidensya? Mga testigo? Maliban sa kwento ng isang 6 na taong gulang na bata, wala ako. Tanging ang katiyakan sa aking puso at ang takot sa mga mata ng aking anak. Paano yung mga lalaking nagsunog ng bahay? Mag-iimbestiga ang pulis. At kung walang lead, maaaring sabihin nilang aksidente lang. Depektibong kable, gas leak, kahit ano. Propesyonal ang mga tao ngayon, Alena. Hindi sila nag-iiwan ng bakas. Pinlano ito ni Marco ng maigi. Ang tanging mali sa plano niya ay na nakinig si Kenji at naniwala ako sa kanya. Tiningnan ko ang anak ko na natutulog sa sofa. Napakaliit, napaka-inosente, ngunit iniligtas niya ang aming mga buhay. Anong gagawin ko? Hindi ako pwedeng maglaho na lang. Ang mga ID ko, cards, lahat na sunog. Wala akong pera. Wala akong mapupuntahan. Nandito ako, sabi ni Attorney Soledad, at mayroon kang isang bagay na hindi alam ni Marco. Mayroon kang... Ngumiti siya. Isang malamig na ngiti na nagparamdam sa akin kung bakit nagtiwala ang tatay ko sa kanya. Katotohanan. At oras para patunayan ito. Babalik si Marco bukas. Magpapanggap siyang nagluluksa. Magpe-perform siya para sa pulis at sa mga kapitbahay. Hahanapin niya ang mga bangkay. At kapag hindi niya nahanap, malalaman niyang may mali. Oo, pero sa oras na iyon, 10 hakbang na tayo sa unahan niya. Ikaw at ang bata ay dito muna matutulog ngayong gabi. Desisyon niya. May maliit na silid sa likod. Hindi ito hotel, pero may kama. Bukas, plano natin ang mga susunod na hakbang. Attorney Soledad, bakit niyo po ito ginagawa? Tumingin siya sa malayo, nawala sa isang alaala. Iniligtas ni Lito ang buhay ko noon, matagal na panahon na. Noong sinubukan akong patayin ng sarili kong asawa, bumalik ang tingin niya sa akin. Alam na alam ko ang nararamdaman mo ngayon, Alena. Ang gulat, ang pagtataksil, ang takot, at ipinangako ko sa tatay mo na kung kakailanganin mo ako. Nandito ako. Ito ay isang utang na loob na masaya akong bayaran. Nilunok ko ang mga luhang nagbabantang tumulo. Salamat po. Huwag ka munang magpasalamat. Nagsisimula pa lang ang laro. Bandang 7:00 ng umaga, kumatok si Attorney Soledad sa pinto. Buksan mo ang TV. Channel 2. At naroon nga, breaking news. Malaking sunog, tumupok sa isang mansyon sa Forbes Park. Kapalaran ng pamilya, hindi pa alam. Ipinakita nila ang bahay o kung ano ang natira rito. Mga itim na pader at umuusok na mga labi. At pagkatapos ay ipinakita nila siya. Si Marco, bumababa sa isang grab sa gitna ng kaguluhan. May ekspresyon na kilala ko. Ang ginagamit niya kapag nagsasanay ng mga talumpati sa salamin. Kalkuladong pag-aalala. Sinusukat na takot. Ang asawa ko. Ang anak ko. Diyos ko! Sabihin niyo sa akin wala sila sa loob! Sigaw niya sa kamera. Isang desperadong asawa na naghahanap sa kanyang nawawalang pamilya, sabi ng reporter. Naramdaman kong umikli si Kenji sa tabi ko. Nagsisinungaling po siya, bulong ng anak ko. Nagpapanggap lang siyang nag-aalala. At totoo nga, makikita mo kung titingnan mong maigi, kung paano niya tinitingnan ang anggulo ng kamera bago magkunwaring napahagulgol. Kung paanong tuyo ang kanyang mga mata kahit nakatakip ang mga kamay sa kanyang mukha. Kung paano niya tinanong ang hepe ng bumbero, nahanap niyo na ba ang mga bangkay? Na may pag-aapurang hindi nagmumula sa pag-asa, kundi sa isang taong nangangailangan ng kumpirmasyon. Gusto niyang siguraduhin patay na kami. Pinatay ni Attorney Soledad ang TV. Hahanapin niya ang mga bangkay. Buong araw. Kapag hindi niya nahanap, magsisimula siyang maghinala. Mayroon tayong marahil 24 oras bago niya malaman na nakatakas kayo. At pagkatapos, magpapanik siya.
At ang mga taong nagpapanik ay gumagawa ng mga pagkakamali. Umupo siya sa gilid ng kama. Alena, alam mo ba ang kombinasyon sa safe na mayroon si Marco sa kanyang opisina? Nag-isip ako sandali. Alam ko po, ang kaarawan niya. Masyadong halata, pero iyon nga, kailangan natin ang mga dokumentong iyon. Lalo na kung tanga siyang nag-iwan ng kahit anong mag-uugnay sa kanya sa mga inupahan niyang tao. Pero paano? Puno ng pulis ang bahay ngayon. Sa gabi, kapag pumunta na siya sa hotel, maaari tayong makapasok. Gusto niyo po akong pumasok sa sarili kong bahay? Technical. Hindi iyon break-in kung doon ka nakatira. Ngumiti siya ulit sa malamig na paraan. At bukod pa riyan, kailangan natin ng pruweba. Ebidensya. Sasama po ako sa inyo, biglang sabi ni Kenji. Hindi maaari. Dito ka lang, anak. Mama, alam ko po kung saan nagtatago si Daddy ng mga gamit. May mga lugar na hindi nyo alam. Alam ko kasi nanonood ako. Palagi akong nanonood. At totoo nga, ang tahimik kong anak na akala ng lahat ay mahiyain ay napaka-obserbante pala. Tama siya. Tango ni Attorney Soledad. Nakikita ng mga bata ang hindi napapansin ng mga matatanda. Gabi na, binalikan namin ang nasunog na bahay. Madilim at malakas pa rin ang amoy ng usok. 20 minuto. Bulong ni Soledad. Pumasok kayo, kunin ang kailangan, at lumabas. Magbabantay ako rito. Hinawakan ko ang kamay ni Kenji at naglakad kami papunta sa bahay. Ang pinto sa likod, sa kusina, ay bahagyang nasunog ngunit nabubuksan pa. Pumasok kami. Diyos ko. Ang pagkawasak ay total. Itim na pader, gumuho ang kisame. Ang aming buhay ay nawasak. Ang opisina? Bulong ko kay Kenji. Giniyahan niya ako pataas sa hagdanan. Ang opisina ni Marco ay nasa 2nd palapag. At sa isang himala, hindi ito gaanong nasunog. Ang safe ay naroon. Ipinasok ko ang kaarawan ni Marco. Bumukas ito. Sa loob ay may mga dokumento, maraming pera, at isang lumang burner phone. Mama, tingnan niyo po rito. Tinuturo niya ang isang maluwag na tabla sa sahig. Isang taguan na hindi ko kailanman malalaman. Inangat ko ang tabla. Sa loob ay may isa pang telepono. Isang itim na kuwaderno at isang sobre. Kinuha ko lahat. Isinilid sa backpack. Tara na, bilis! Malapit na kami sa pinto nang makarinig kami ng mga boses sa ibaba. Sigurado kang walang tao rito? Oo, nirelease na ng pulis ang lugar. Nanigas ang dugo ko. Tiningnan ko si Kenji. Pumasok kami sa loob ng closet ng opisina. Sa siwang ng pinto, nakita ko ang sinag ng flashlight paakyat. 2 lalaki. Hindi pulis. Nakilala ko ang boses. Sila ang nagsunog ng bahay. Sabi ni boss, i-verify daw kung tapos na ang trabaho. Sabi ng isa, parang hindi pa raw nakakahanap ng bangkay. Imposible. Sobrang init ng apoy, walang matitira doon. Pumasok ang lalaki. Tinutok ang flashlight sa buong silid. Huminto ito sa bukas na safe. Hoy! Marcos! Halika! Tingnan mo to! Anong nangyari? Bukas ang safe. Hindi yan ganyan noong umalis tayo. May iba pang pumunta rito, sabi ni Marcos. Kamakailan lang. Tingnan mo. May maliliit na yapak. Itinutok niya ang flashlight sa sahig. Maliit para sa isang matanda. Baka bata. Sa tingin mo, sa tingin ko, may problema tayo. Kinuha ni Marcos ang telepono. Tatawagan ko si boss. Kailangan niyang malaman. Hindi ko ito papayagan. Pero ano ang magagawa ko? Doon ko narinig ang sigaw mula sa labas. Isang sigaw ng babae. Malakas. Puno ng takot. Ano yon? Nagmamadaling bumaba si Marcos. Sumunod ang isa. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Binuhat ko si Kenji at tumakbo kami. Pababa ng hagdan, palabas ng pinto sa likod, nagtakbuhan kami pader. Si Soledad ay nandoon, humihingal. Kayo po ba ang sumigaw? Kailangan ko silang ilabas doon. Gumana ba? Opo. Ipinakita ko ang backpack. Nakuha ko lahat.
Tumakbo kami sa kanyang sasakyan. Nang nasa loob na kami, nakalak ang mga pinto. Doon lang ako nakahinga. Nakita ng mga lalaki na may gumalaw sa safe. Sabi ko, sasabihin nila kay Marco. Magaling, sabi ni Soledad. Ngayon, malalaman niyang buhay ka. Malalaman niyang hawak mo ang ebidensya. Magpapanik siya. Ngumiti siya habang nagmamaneho at ang mga taong nagpapanik ay gumagawa ng mga bagay na estupido. Bumalik kami sa opisina, inilabas ang laman ng backpack, ang mga dokumento, telepono, pera, at ang itim na kwaderno. Kinuha muna ni Soledad ang kwaderno. Habang nagbabasa siya, lalong lumapad ang kanyang ngiti. Bingo. Bulong niya. Masyadong masino pang asawa mo. O sadyang tanga lang. Tingnan mo to. Mga petsa, halaga, pangalan. Itinala niya bawat sentimong inutang niya. May mga tala pa tungkol sa usapan niya sa mga loan shark. At sa huling mga pahina, huling solusyon, life insurance ni Alena, 100M. Dapat magmukhang aksidente. Kontakin si Marcos. Bayad, 2M. Kalahati muna. Petsa, Nobyembre, 20. Iyon ang kahapon. Isinulat niya lahat, bulong ko. At ang mga telepono, puno ng text messages sa pagitan ni na Marco at Marcos. Kailangan sa araw na bumibiyahe ako. Solid na alibi. Dapat magmukhang aksidente. Maganda ang sunog, mahirap matunton. Paano ang bata? Tanong ni Marcos. Walang dapat iwanan. Malamig na sagot ni Marco tungkol sa pagpatay sa aming anak. Naramdaman ko ang galit na namumuo sa loob ko. Hindi na ako ang babaeng nagpakasal dahil sa pag-ibig. Isa na akong ina na nagpoprotekta sa kanyang anak. At delikado ang mga ina kapag ang kanilang mga anak ang nasa panganib. Sapat na ba to para arestuhin siya? Tanong ko. Sapat na para arestuhin, hatulan, at itapon ng susi, kumpirma ni Soledad. Pero kailangan nating gawin ito ng tama. May kilala akong tapat na detective. Si Detective Reyes, homicide, incorruptible. Kung ipapakita natin ito sa kanya, wala nang tatakbuhan si Marco. Tiningnan ni Soledad ang telepono ko. Sinubukan ka ng tawagan ng asawa mo ng 7 beses sa huling oras at nagpadala ng 15 text. Alena, Diyos ko, nasaan ka? Desperado na ako. Sagutin mo ko. Sabi ng pulis, hindi nila nahanap ang bangkay mo. Nasaan ka? At ang pinakahuli. Alam kong buhay ka at alam kong kinuha mo ang mga gamit sa safe. Kailangan nating mag-usap. Agad, nahulog na ang maskara. Alam na niya. Sabi ko, perfect. Sagutin mo siya. Ano? Nababaliw na ba kayo? Sabihin mo gusto mo siyang makita sa isang pampublikong lugar bukas ng umaga. Bakit? Ngumiti si Soledad. Dahil bibigyan natin siya ng pagkakataong bitayin ang sarili niya. Sa nanginginig na mga daliri, nag-type ako ng sagot. Luneta Park, malapit sa fountain, bukas, 10 a.m. Mag-isa kang pumunta. Agad ang sagot ni Marco. Darating ako, Alena. Hindi ganyan ang iniisip mo. Hindi ganyan ang iniisip mo. Na para bang ako pa ang baliw sa kwento. 9:30 ng umaga, nakaposisyon na kami. Ako, nakaupo sa isang bangko sa Luneta Park. May suot na jacket na may wire. Si Kenji, ligtas sa opisina, kasama si Soledad nanonood sa isang live feed. Si Detective Reyes at ang kanyang team nagkalat sa parke. Nagpapanggap na turista, tindero, naglalakad ng aso. At nakita ko si Marco. Dumating siya ng eksaktong 10:00. Gusot ang damit, malalim ang mga eye bags, hindi nakapag-ahit. Sa unang pagkakataon, mukha siyang tao. Mukhang mahina, pero alam ko ang totoo. Nakita niya ako at halos tumakbo. Alena, salamat sa Diyos. Ayos ka lang. Sinubukan niya akong yakapin. Lumayo ako. Huwag mo akong hawakan. Nawala ang maskara niya sandali. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Mahal,
Alam kong takot ka, pero kailangan mong makinig sa akin. Makinig sa'yo? Bakit, Marco? Napagkakamali lang ang lahat? Na ang mga lalaking nagsunog sa bahay natin gamit ang ating susi ay mga magnanakaw lang? Nakita mo. Nakita ko ang lahat. Nandoon ako. Nandoon si Kenji at nakita namin ang lahat. Namutla siya. Tumingin sa paligid. Huwag dito. Pumunta tayo sa isang pribadong lugar. Hindi ako sasama sa'yo, kahit saan. Magsalita ka rito. Ngayon, bakit mo sinubukang patayin kami? Hindi ko ginawa. Hindi ganoon. Alena, hindi mo ba naiintindihan? May problema ako. May utang akong malaki sa mga delikadong tao. Tinakot ka nila. Tinakot si Kenji. Kaya nagpasya kang patayin na lang kami. Anong lohika yun? Hindi! Ilalabas ko sana kayo ng bansa gamit ang pera mula sa insurance. Magsisimula tayo ulit sa ibang lugar. Isang kasinungalingan na halos ikatawa ko. Pinag-uusapan mo ang insurance na mababayaran lang kung patay na ako? Natigilan siya. Narealize ang pagkakamali. Nagbago ang taktika niya. Naging mapagbanta ang boses niya. Kinuha mo ang mga gamit sa safe ko. Ibalik mo sa akin ngayon. Ang itim na kuwaderno, ang ebidensya na pinlano mo ang lahat. Hindi mo naiintindihan. Kung ibibigay mo yan sa pulis, babagsak ako. At kung babagsak ako, hahabulin ka ng mga pinagkakautangan ko. Kahit anong mangyari, hindi ka ligtas. Pero at least, hindi ikaw ang susubok pumatay sa akin. Sa wakas, ay sumabog ang galit niya. Ang naive mo talaga. Sa tingin mo, pinakasalan kita dahil sa pag-ibig? Isa ka lang babaeng mayaman na may pera ng tatay niya. Masakit, kahit alam kong totoo. At si Kenji? Ang anak natin? Ang batang iyon, dinura niya ang mga salita. Laging kakaiba, masyadong tahimik, weirdong bata, at naroon ang tunay na galit. Hindi lang dahil sa pera. Tunay niya kaming kinasusuklaman. Doon ko narinig ang boses ni Detective Reyes sa tenga ko. Sapat na. Pasok na, team. Biglang tumayo ang mga turista. Iniwan ng mga tindero ang kanilang mga kariton. Lahat ay lumapit kay Marco na may mga badge sa kamay. Marco Vargas, arestado ka. Ang kanyang mukha ay dumaan sa 5 emosyon sa 3 segundo. Gulat, pagkalito, galit, takot, at sa huli, pagtanggap. Talo na siya. Pero bago pa siya mapusasan, tumakbo siya. Mabilis na tumakbo sa parke. Pero tumakbo siya sa direksyon ko. Wala akong oras para mag-react. Hinawakan niya ako, may kinuha sa kanyang baywang. Isang kutsilyo at itinutok sa leeg ko. Walang gagalaw! Sigaw niya. O papatayin ko siya. Sumpaman, papatayin ko siya. Marco, kumalma ka. Hindi mo kailangan gawin yan, sabi ng detective. Siyempre, kailangan ko! Sinira niya ang lahat. Lalong diniinan ng talim. Naramdaman ko ang pagdaloy ng dugo. Pero naalala ko si Kenji. Ang anak kong nanonood sa lahat ng ito. Hindi ko hahayaang makita niya akong mamatay. Marco, sabi ko, hindi mo gagawin yan. Hindi mo gagawin dahil duwag ka. Lagi kang naging duwag. Ang mga duwag, hindi pumapatay habang nakatingin sa mata. Nag-uupa sila ng ibang tao. At kahit doon, pumalpak ka. Nanginig ang kutsilyo sa kanyang kamay. At sa segundong iyon, ng pag-aalinlangan. Isang putok, hindi para pumatay, para lang hindi makagalaw. Isang sniper na hindi ko nakita ang bumaril sa kamay ni Marco. Nalaglag ang kutsilyo. Sumigaw siya sa sakit. At sa loob ng ilang segundo, nasa lupa na siya. Nakaposas. Napaluhod ako. Nanginginig. Tinulungan ako ni Detective Reyes. Okay na. Tapos na. Mabilis ang paglilitis kay Marco. Sa lahat ng ebidensya, wala siyang depensa. Si Marco ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Hindi ako pumunta sa pagbasa ng hatol. Ayoko nang makita ang mukha niya. Kailanman. Pero pumunta si Soledad. Nag-text siya sa akin. Nakamit na ang hustisya. Hustisya. Pero sa mga sumunod na buwan, kinailangan kong itayo muli ang lahat. Tinulungan ako ni Soledad sa lahat. Higit pa roon,
naging kaibigan siya. Alam ng tatay mo na kakailanganin kita balang araw, sabi ko sa kanya isang hapon. Paano niya nalaman ang tungkol kay Marco? Kutob ng isang ama, ngiti niya. O baka nakita niya ang mga bagay na ikaw dahil sa pag-ibig ay ayaw makita. Si Kenji ay nagte-therapy. Sa simula, ayaw niyang pag-usapan ang nangyari. Pero unti-unti, nagsimula siyang magbukas. Sabi ng therapist, matatag siya. Pero kahit matatag, may mga bangungot pa rin siya. Mama, tanong niya sa akin isang gabi, mahal mo pa ba si Daddy? Bakit mo natanong yan? Kasi po, masama siya. Pero daddy ko pa rin siya. At hindi ko po alam kung malibang mamiss siya minsan. Tinurog nito ang puso ko. Hindi mali anak, pwede mong mamiss ang tatay na akala mo'y mayroon ka. At magalit pa rin sa ginawa niya. Parehong pwedeng mangyari. Nanahimik siya sandali. Tapos, bumulong. Iniligtas ko po kayo, di ba mama? Iniligtas mo kami. Ikaw ang bayani ko, Kenji. Isang maliit na ngiti, ngunit totoo. At sa sandaling iyon, alam kong magiging maayos kami. Nagsimula akong magtrabaho ulit sa isang non-profit na tumutulong sa mga babaeng biktima ng karahasan. Ito'y angkop. Naiintindihan ko ang pinagdadaanan nila pagkalipas ng 3 taon mula sa sunog. Lumipat kami sa isang tunay na bahay. Maliit, simple, pero amin. Pinili ni Kenji ang sarili niyang kwarto. Pininturahan ng asul ang mga pader. Hindi na po superheroes, mama. Malaki na po ako. Napuno ito ng mga poster ng mga astronaut at scientist. Paglaki ko po, magiging engineer ako, anunsyo niya. O arkitekto. Hindi ko pa po sigurado. Pwede kang maging pareho. Tawa ko. Kaya mong gawin kahit anong gusto mo, anak. At naniwala ako roon dahil nalampasan namin ang imposible. Ngayon, ay 5 taon na mula noong gabing iyon sa airport. 5 taon mula nang bumulong si Kenji. Huwag po tayong umuwi. At binago ang aming buhay magpakailanman. Nakaupo ako sa beranda ng aming bahay, nagkakape. Si Kenji, 11 taong gulang na ngayon, ay nasa sala, gumagawa ng takdang aralin, normal na buhay. At napakaganda nito. Ang bawat bulong ay may halaga. At minsan, ang bulong ng isang bata ang pinakamalakas na sigaw para sa kaligtasan. Nakinig ka na ba? Sa mga babala, sa paligid mo? Ibahagi ang iyong saloobin sa comments at tandaan, ang pakikinig ay maaaring magligtas ng buhay.